Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege na opportunity na patuloy po niyang magamit na instrumento upang patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mga mensahe, salita, mga mensahe na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, mga mensaheng patuloy magbibigay sa atin ng sapat na kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos at mga mensahe salitang patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng mensaheng entitled, Obedience is our duty. Ayan po. O ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po'y ating katungkulan. Sa mensaheng ito, nais iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang pagsunod sa kanyang kalooban ay hindi optional o sapilitan lang, kundi ito'y ating tungkulin na pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Ayan po. Ang sabi po dito, nais pong ipapalalahanan po tayo ng ating Diyos na ang pagsunod sa kanyang kalooban is not about optional thing. So yung kung gusto mo lang siyang gawin, kung nasa kondisyon ka lang, ito po ay ating tungkulin. Ganito po ang nasusulat sa Book of Mga Ngaral, chapter 12, verse 13. Ganito po ang nasusulat. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan po, napakalinaw po sa Book of Mga Ngaral, chapter 12, verse 13, na ang buong katungkulan po ng tao ay yung sumunod tayo sa mga pinag-uutos ng Diyos o sundin po natin yung kalooban niya at magkaroon po tayo ng banal na takot sa Kanya. Yan po, hindi po siya optional. Ano po yung optional? Example, yung pong pagpapatawad. Yan po ay utos ng Diyos sa atin. Kahit basahin po natin sa iba't ibang verse ng Marcos, Lucas, at sa ibang chapter pa ng Lucas, makikita po natin na ang pagpapatawad ay isang tungkulin na dapat natin gawin sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Kaya po maraming taong hirap magpatawad kasi maraming isip nila ang pagpapatawad optional lang. Ay, ako naman ang ginarabyado niya, bakit ako magpapatawad? 'Di ba? Parang optional. Wala po tayong magagawa kapag sinabing tungkulin o duty po natin yung isang bagay, obligado po tayo na gawin yon na hindi po dapat bumasi tayo dun sa ating kagustuhan. Kaya po, napakaganda po ng mensaheng ipinagkaloob sa atin sa oras na to ng ating Panginoong Diyos na nais niya po tayong turuan na sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos dahil nais niyang ipamulat sa ating mga tao sa linikha. Bakit niya tayo linikha sa mundong ito? Ay upang tayo'y sumunod sa kanyang kalooban at magkaroon tayo ng banal na takot sa kanya. Kaya po, binigay po sa Book of Mga Ngaral, chapter 12, na inilahad po dito yung buong katungkulan natin bilang tao, bakit tayo binuhay ng Diyos at bakit tayo dinala ng Diyos sa mundong ito. Ayan po, yan po yung katungkulan natin. Kaya, napaka simple lang po naman ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Yung sumunod lang po tayo sa kanyang kalooban at wala naman pong kalugihan kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Hindi po ba? Sa mga past na binigay po na message ni Lord, yung obedience ay susi para sa pagpapala ng Diyos, di ba? The more na nasusunod natin yung kalooban ng Diyos, the more naman na nagbe-bless si Lord sa atin, di po ba? Kaya walang kalugihan. Isipin nyo, Diyos siya. Diyos na siya ang may kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, pero siya pa rin yung nagbibigay, nag-a-adjust sa atin, di ba? Napakabuti ng ating Diyos. Kumbaga, kahit na nasa Kanya na yung power and authority, pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa ating mga tao, siya po yung nag-a-adjust sa atin, di po ba? Isipin mo, binigay niya po yung tungkulin natin na magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Then kapag nasunod mo pa yung kalooban niya,
meron ka pang mga reward sa mga kalooban na nagagawa mo. Kaya, napaka-spoil po nating mga tao, di po ba? Kaya, nais lang pong iparating sa mensaheng ito ng ating Panginoong Diyos na malaman po natin, tayong mga tao, yung tungkulin natin. Bakit tayo naririto sa lupa? Hindi lang para gawin natin yung mga gusto natin o makuha natin yung mga bagay na gusto natin. Binigyan po tayo ng tungkulin ng Diyos. Lagi ko pong babasahin sa inyo ang tungkulin na to sa Book of Mga Ngaral, chapter 12, verse 13. Magkaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos o sa kanyang kalooban. Di po ba? Kaya po, mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, huwag po tayong magkaroon ng sariling paniniwala sa lahat ng mga bagay. Yung mga own belief natin, yung sariling paniniwala natin na, ay, hindi naman ako yung nagkasala sa kanya, ba't ako magpapatawad sa kanya? Hindi po yan ang kalooban ng Diyos at hindi yan ang tungkulin mo. Ang tungkulin natin ay yung sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang magpatawad tayo. Magpatawad tayo sa mga taong nagkakaroon ng pagkakamali, pagkakasala sa atin. Kaya po kung babasahin natin yung Book of Lucas, sabi nga sa chapter 6:37 na wala po tayong magiging ibang opsyon kundi patawarin yung mga taong humihingi ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin. Wala po tayong magiging opsyon kundi ang patawarin sila dahil yan po ay tungkulin natin. Tungkulin natin na nais gawin, na nais ipagawa ng Diyos sa atin. Kaya wala po tayong magiging reason kung hindi natin susundin yan. Kapag linabag po natin yung tungkulin natin, para na rin po natin sinaway at linabag ang Diyos na nagbigay at nag-appoint ng duty sa atin. Di po ba? Kaya sa mumunting mensaheng ipinabahagi ng ating dakilang Diyos na banal, nawa po ay patuloy tayong matutong sumunod sa kalooban ng Diyos. It's either na parang mahirap, pero lagi mong iisipin, para magawa mo ito, kahit gaano kahirap, lagi mong iisipin, ito'y ating tungkulin na dapat gawin sapagkat yan po ang pinapagawa ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, muli, patuloy ko pong pinapasalamatan ang ating dakilang Diyos na banal na patuloy nagbibigay po ng privilege opportunity na patuloy pong magamit ako bilang instrumento na may bahagi ko po sa inyo ang mga mensahe at salitang nais niya pong iparating sa ating lahat. Kaya po, lahat ng pasalamat, pagdakila ay binabalik ko po sa ating napakabuting Diyos na walang hanggan ng pag-ibig sa atin at sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.